Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Simula na makilala niya si Clara, alam na niya na ito ang babaeng gusto niyang pagbigyan ng pangalan niya at handa siyang gawin lahat para lang magkaroon ng katuparan ang pangarap na yun. Kaya nagpasya siya na wag munang sabihin sa dalaga ang tungkol sa kasal na pinaplano niya dahil gusto niya itong sorpresahin. Akala ni Lander maayos ng lahat dahil wala nang hadlang sa relasyon nila pero naunsyami ang lahat ng ito nang makilala niya si Mr. Montgomery at ang anak nitong rockstar na hindi niya kilala ng personal maliban sa pangalan. Ngayon hindi niya alam ano ang mangyayari sa buhay niya dahil hindi lang sarili niya ang dala kundi pati na rin ang accidental wife niya. Hinawakan ni Lander ang maliit na velvet box sa loob ng kanyang bulsa. Habang pinagmamasdan si Clara mula sa malayo, nakaupo ang dalaga sa ilalim ng puno ng nara sa parke, seryosong nagbabasa ng libro. Para kay Lander, si Lara ang definasyon ng kapayapaan. Sa loob ng 3 buwan, Clara, bulong niya sa sarili, hindi ka na lang basta girlfriend, magiging Mrs. Lander Alcantara ka na. Lahat ay plansyado na, nakapagdaan na siya sa isang garden venue na pangarap ni Clara. Nakausap na rin niya ang isang tanyag na jeweler para sa disenyo ng singsing. Gusto niyang sorpresahin ang dalaga sa kanilang ika-4 na anibersaryo. Gusto niyang ibigay ang lahat, ang pangalan niya, ang buhay niya at ang bawat pangarap na binuo nila sa loob ng 4 na taon. Nang lumingon si Clara at ngumiti sa kanya, parang tumigil ang mundo ni Lander. Lumapit siya at hinalikan ng noo ng dalaga. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong ni Clara habang sinasara ang libro. Wala, iniisip ko lang kung gaano ko kaswerte pagsisinungaling niya. Handa ka na ba para sa dinner natin? Siyempre, basta't kasama ka, laging handa. Di alam ni Lander na yon na pala ang huling gabi na ang tanging iisipin niya ay ang pagpapakasal kay Clara dahil kinabukasan, isang tawag mula sa kanyang kumpanya ang magpapabago sa lahat. Lander, kailangan mong pumunta sa hotel ngayon din. Boses ng kanyang boss sa kabilang linya. Si Mr. Montgomery, kailangan natin makuha ang pirma niya sa merger kung hindi babagsak ang kumpanya. Si Arthur Montgomery ay isang bilyonaryo na kilala sa pagiging mailap at mahigpit. Pero may isa pa tong katangian. Labis nitong pinoprotektahan ng kanyang kaisa-isang anak, ang rockstar na si Rhea Montgomery. Pagdating ni Lander sa penthouse suite, hindi ang matanda ang bumungad sa kanya kung hindi ang amoy ng alak at malakas sa tugtog. Doon niya unang nakitang isang babaeng nakahiga sa sofa, magulo ang buhok at may hawak na gitara. Hindi niya ito kilala sa muka, alam lang niya ang pangalan nito dahil sa mga headlines sa tabloid. Sino ka? Tanong ng babae. Medyo bulol ang pagsasalita. I am Lander Alcantara. Nandito ako para sa daddy mo. Si Dad, wala siya pero tumayo ang babae at lumapit kay Lander. Amoy na amoy niya ang alak dito. Kailangan ko ng tulong. Ngayon din? Bago pa makasagot si Lander, bumukas ang pinto at pumasok ang mga tauhan ng media at si Mr. Montgomery. Ang sumunod na nangyari parang isang masamang panaginip. Dahil sa isang serye ng maling akala, isang aksidente sa harap ng maraming saksi at isang dokumentong di niya nabasa ng maayos dahil sa pagmamadali. Nagawa ni Lander ang isang bagay na kailanman ay hindi sumagi sa isip niya. Nang magising siya kinabukasan, may suot na siyang singsing na hindi para kay Clara at sa tabi niya ang marriage certificate na nagsasabing asawa niya na ang babae na hindi niya alam ang paboritong kulay. Pagdating ni Lander sa tapat ng gate ni Clara, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Sa loob ng sasakyan, tinitigan niya ang kanyang kaliwang kamay. Wala na doon ang singsing. Tinago niya ito sa glove compartment. Pero pakiramdam niya may bakas pa rin ito na iniwan sa kanyang balat. Isang marka ng pagtataksil na hindi naman niya ginusto. Lander, kanina ka pa ba? Masayang bati ni Clara pagkabukas ng pinto. Agad tong lumapit at niyakap siya. Naramdaman ni Lander ang pamilyar na amoy ng vanilla sa buhok ng dalaga. Ito ang amoy na nagpapakalma sa kanya sa loob ng 4 na taon. Pero ngayon, tila ba sinusunog nito ang kanyang konsensya. Sadali lang, okay ka lang ba? Ang putla mo. Pag-aalalang tanong ni Clara habang inahaplos ang pisngi ng binata.
Oo. Masyado lang sigurong napagod sa meeting kay Mr. Montgomery. Maraming papeles na kailangan asikasuhin, sagot ni Lander. Kalahati ng sinabi niya totoo, pero ang kalahati ay ang pinakamabigat na kasinungalingan sa buhay niya. Kumain sila ng hapunan pero bawat subo ni Lander parang buhangin sa kanyang lalamunan. Habang nagkukwento si Clara tungkol sa pangarap nitong disenyong pangkasal, ang puting mga bulaklak, ang simpleng belo at ang pagkakaroon ng maliit na pamilya, gustong sumigaw ni Lander. Gusto niyang sabihin, kasal na ako Clara, pero hindi sa'yo. Sa halip, ngumiti lang siya. Isang ngiting puno ng pait at galit. Nang ihatid niya si Clara sa pinto bago umuwi, hinalikan niya ito ng matagal. Parang isang pamamaalam, kahit na ayaw niyang mangyari yon. Pagtalikod niya, pumatak ang isang buti ng luha na agad niyang pinunasan. Hindi siya po pwedeng manghina. Kailangan niyang ayusin ang gulong to bago malaman ang lahat. Kinabukasan, hindi sa opisina pumunta si Lander, kundi sa isang pribadong kondo sa Bonifacio Global City. Doon siya pinapunta ni Mr. Montgomery para harapin ang kanyang asawa. Pagpasok niya, nakita niya si Rhea Montgomery na nakaupo sa sahig. May hawak na beer at tila nag-aayos ng string ng kanyang gitara. Wala na rito ang labis na kalasingan kagabi, pero bakas pa rin ang pagiging rebelde sa mga mata nito. So, nandito na ang accidental husband ko. Pangot yan ni Rhea. Hindi man lang to tumitingin sa kanya. Rhea, kailangan matapos to. Hindi ko alam kung anong laro ang ginagawa ng tatay mo, pero may mahal akong tao. Nakatakda na kaming magpakasal. Diretsahang sabi ni Lander. Tumayo si Rhea at lumapit sa kanya. Mas matangkad si Lander pero ang presensya ng babae tila sumasakal sa silid. Akala mo ba gusto ko to? I am a rock star, Lander. Ang huling kailangan ko sa buhay ko ay isang boring na businessman na asawa. Pero my dad, he's dying. At ang tayong kondisyon niya para di niya i-freeze lahat ng assets ko at itigil ang career ko ay ang manatiling kasal sa isang matino at responsabling lalaki sa loob ng 1 taon. Nalaglag ang balikat ni Lander. 1 taon? Hindi ko kaya yan. Mawawala si Clara sa akin. E di itago natin. Mabilis na sagot ni Rhea. Magpanggap tayong kasal sa harap ng publiko at ng dad ko. Pero sa likod, gawin mo ang gusto mo. Basta't huwag kang mahuhuli sa media. Dahil kapag nalaman nilang fake ito, pareho tayong tapos. Kinuha ni Rhea ang isang dokumento, isang cohabitation contract, isang kasunduan na nagsasabing kailangan na magsama sila sa isang bubong para maging kapanipaniwalang lahat. Tinitigan ni Lander ang ballpen. Sa isang panig, naroon ang kaligtasan ng kumpanya at ang huling kahilingan ng isang matandang nag-aagaw buhay. Sa kabilang panig, ang tiwala ni Clara. Pinirmahan niya ang papel. Bawat guhit ng tinta ay tila isang hiwa sa kanyang puso. Welcome to hell, hubby. Sabi ni Rhea sabay tungga sa kanyang beer. Business trip sa Singapore? Ngayon na? Gulat ang reaksyon ni Clara habang pinapanood si Lander na mag-empake ng ilang gamit sa kanyang apartment. Di makatingin ng diretsyo si Lander. Oo, kailangan ako doon para sa merger ni Mr. Montgomery. Ito na yung muling malaking proyekto bagong anibersaryo natin, Clara. Kapag natapos to, wala na tayong iisipin pa kundi ang kasal natin. Niyakap siya ni Clara mula sa likod. Binaon ang muka sa kanyang balikat. Mamimiss kita. Isang bonding mawawala ang asawa ko. Ang salitang asawa ay parang latay ng latigo sa pandinig ni Lander. 1 buwan lang, pangako, magtatawagan tayo gabi-gabi. Pag-alis ni Lander, hindi siya dumiretso sa airport. Bitbit ang kanyang maleta, bumalik siya sa kondo ni Rhea at ito na ang magiging kulungan niya sa susunod na 1 taon. Ayon sa kasunduan, kailangan niyang manirahan doon para kung sakaling may bumisitang media o ang mismong ama ni Rhea, magmumukha silang masayang mag-asawa. Pagpasok niya sa unit, bumungad sa kanya ang kalat. Mga basag na bote, mga wire ng gitara at si Rhea na natutulog sa carpeted floor ng sala. Napahilot ng sentido si Lander. Sa isip niya ang pinaplano niyang buhay, puno ng puting kortina at amoy ng sariwang bulaklak kasama si Clara. Ngunit ang realidad niya ngayon ay puno ng usok ng sigarilyo at gulo ng isang rockstar. Inayos niya ang kanyang gamit sa isang maliit na guest room. Bawat damit na inilalagay niya sa cabinet ay tila paalala na dahan-dahan niyang iniwan ang buhay na pangarap niya para sa isang kasinungalingang kailangan niyang panindigan. Gabi na at madilim ang buong kondo maliban sa isang table lamp sa sala. Nakaupo si Lander sa balkonahe, tinitingnan ng mga ilaw ng syudad. Tinawagan niya si Clara sa FaceTime. Nasa hotel ka na?
Tanong ni Clara. Kitang-kita ang pananabik sa mga mata nito. Oo, kakarating ko lang, medyo pagod sa flight. Pagsisinungaling ni Lander. Ang totoo, nasa kabilang kwarto lang si Rhea at naririnig niya ang mahinang pag-strum nito ng gitara. Kinakabahan si Lander na baka marinig ni Clara ang kahit anong ingay na magbubunyag sa kinalalagyan niya. I love you, Lander. Matulog ka ng maaga, sabi ni Clara bago binaba ang tawag. Pagkapatay ng screen, lumabas si Rhea mula sa dilim. Ang galing mong umarte, pang famous award. Hindi ako umaarte. Rhea, mahal ko siya. Seryosong sagot ni Lander. Mahal mo, pero kasama mo ko? Tumawa ng mabait si Rhea at lumapit sa kanya. Bit-bit ng isang bote ng wine. Alam mo, Lander, pareho lang tayong biktima dito. Ang kaibahan lang, ako ayoko sa commitment, ikaw naman, baliw sa commitment pero sa maling tao ka nakatali. Inalok ni Rhea ng baso si Lander. Uminom ka na. Ito lang ang makakatulong sa'yo para makatulog sa bahay na to. Bukas may dinner tayo sa dad ko. Maganda ka na ng mga script mo kung paano mo ko niligawan dahil siguradong tatanungin na yan. Hindi uminom si Lander. Tumayo siya at pumasok na sa kanyang kwarto. Humiga siya sa kama na hindi pamilyar sa kanya. Yakap ang una na hindi amoy vanilla. Yon ang unang gabi ng kanyang pagpapanggap. At sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong bumibigat ang kanyang puso. Paano niya napananatili ang pangarap na ibinigay ng pangalan niya kay Clara kung sa papel pag-aari na yun ng iba? Suot ang isang mamahaling suit na pinili ni Rhea, pumasok na si Lander sa isang eksklusibong restaurant sa Makati. Sa dulo ng mahabang mesa naghihintay si Mr. Arthur Montgomery. Mukhang mahina pero nananatili ang otoridad sa kanyang mga mata. Lander, bati ng matanda. Salamat sa pagpapanatili sa anak ko sa tamang landas. Akala ko tuluyan na siyang mawawala sa akin dahil sa bisyo at sa musika. Nararamdaman ni Lander ang matalim na siko ni Rhea sa kanyang tagiliran. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko bilang asawa, pait na sabi ni Lander. Nagsimula ang interogasyon. Paano kayo nagkakilala? Tanong ni Arthur habang inihiwa ang steak. Sa isang charity gala po, mabilis na sagot ni Lander ayon sa script na pinag-aralan nila. Humanga po ako sa tapang niya at sa likod ng pagiging rockstar, nakita ko isang bagay na may malalim na puso. Isang babae. Halos mabilaukan si Rhea sa kanyang wine. Totoo yan, Dad. Lander is persistent. Hindi niya ako tinatantanan hanggang sa mapaoo niya ako. Habang patuloy ang hapunan, nakatanggap ng text si Lander mula kay Clara. Miss na kita. Kumain ka na ba? Nakita ko ang paborito mong ulam dito. Naalala kita. Kumitig ang puso ni Lander. Narito siya. Kumakain ng pinakamahal na pagkain sa bansa. Pero ang tayong gusto niya ay ang simpleng luto ni Clara. Bago matapos ang gabi, hinawakan ni Arthur ang kamay ni Lander. Huwag mo siyang iiwan. Ikaw lang ang tiwala kong makapag-aalaga sa kanya kapag wala na ako. Ang bigat ng tiwalang iyon ay tila isang tanikala na lalong humihigpit sa leeg ni Lander. Di lang buhay ng kumpanya ang nakataya, kundi ang huling hininga na isang amang nagmamahal. Nagising si Lander sa ingay ng kanyang cellphone. Hindi ito tawag kung hindi sunod-sunod na notifications mula sa social media. Isang blind item sa isang tanyag na showbiz blog ang kumakalat. Rockstar rebel, lihim na ikinasal sa isang handsome businessman. May nakakita sa kanila sa isang luxury condo. Bagamat malabo ang litrato, pamilyar ang tindig ni Lander. Agad niyang tinawagan si Clara pero busy ang line nito. Kinabahan siya at pagkalipas na isang oras, sa wakas sumagot si Clara. Lander, nasan ka ba talaga? Malamig ang boses nito, malayo sa karaniwang tamis. Nasa Singapore ako, Clara. Bakit? Mag-send sa akin ng link, isang business site. May picture ng merger ni Mr. Montgomery. Bakit nandun ka sa background? At bakit ang sabi sa caption, The Montgomery Son-in-Law? Tumigil ang tibok ng puso ni Lander. Maling impormasyon yon, Clara. Alam mo naman ang media mahilig gumawa ng kwento para lang magbenta ang balita. Inutusan lang ako ni Mr. Montgomery na samahan siya sa isang dinner dahil ako ang humahawak ng account niya. Lander, hindi ako bata. Ganti ni Clara at narinig na ni Lander ang hikbi sa kabilang linya. Nararamdaman ko may tinatago ka. Bakit di mo ako masagot ng diretsyo? Bakit parang ang layo-layo mo na? Clara, please, magtiwala ka sa akin. Pag uwi ko, lilinawin kong lahat. I'm doing this for our future. Our future?
O ang future mo kasama sila? Binabana ni Clara ang telepono. Naiwan si Lander na nakatitig sa kawalan. Sa kabilang kwarto, narinig niyang muling tumugtog si Ria ng isang malungkot na kanta sa gitara. Pareho silang nakakulong sa isang sitwasyon na walang madaling labasan. Ang sorpresang kasal na pinaplano ni Lander para kay Clara ay tila nagiging isang libingan ng kanilang relasyon. Isang linggo matapos ang blind item, nagpa siya si Clara na hindi na siya makakapaghintay sa pag-uwi ni Lander. Gamit ang kanyang naipong pera, nagtungo siya sa opisina ni Lander para sorpresahin ito, dala ang paborito nitong kape. Ngunit hindi niya alam na doon din nagpa siya si Ria na bisitahin ng kanyang asawa para sa isang photo op na kailangan ng kanyang PR team. Eksakto paglabas ni Lander at Ria mula sa elevator, magkakahawak kamay dahil utos ni Mr. Montgomery ay ang pagpasok ni Clara sa lobby. Nabitawan ni Clara ang 2 baso ng kape. Ang ingay ng pagbasag ng plastik at ang pagkalat ng likido sa sahig, tila hudyat ng paghinto ng oras. Lander? Nangangatog ang boses ni Clara. Namutla si Lander. Binitawan niya agad ang kamay ni Ria na parang napaso. Clara, anong ginagawa mo dito? Akala mo nasa probinsya ko? Akala mo ba maniniwala ako sa Singapore trip mo habang nakikita kitang kasamang babaeng to? Turo ni Clara kay Ria. Lumapit si Ria, suot ang kanyang trademark na sunglasses at tinignan si Clara mula ulo hanggang paa. Sino siya, Lander? Is she a fan? Ria, tumigil ka. Sigaw ni Lander bago muling humarap kay Clara. Clara, magpapaliwanag ako. Hindi itong iniisip mo, hindi ba? Kasal ka ba sa kanya, Lander? Tanong ni Clara, ang mga mata ay puno ng luha. Sabihin mo sa akin na mali ang balita. Sabihin mo sa akin hindi ka asawa ng anak ni Montgomery. Di nakapagsalita si Lander. Ang katahimikan niya ang naging pinakamasakit na kumpirmasyon para kay Clara. Nang walang sabi-sabi, tumalikod ang dalaga at tumakbo palabas ng gusali. Iniwan si Lander na pigil hininga sa gitna ng mataong lobby. Matapos ang insidente sa lobby, hindi na maabot ni Lander si Clara. Hinarangan siya ng pamilya nito at ipinagtabuyan sa kanilang bahay. Sa sobrang desperasyon, tinawagan ni Lander ang kanyang abogado. Gusto ko nang tapusin to. I-file natin ang annulment ngayon din. I don't care about the merger. I don't care about the money. Giit ni Lander sa loob ng opisina. Ngunit bago pa makasagot ang abogado, bumukas ang pinto at pumasok ang legal counsel na Mr. Montgomery. Inilatag nito ang isang makapal na folder sa mesa ni Lander. Mr. Alcantara, pinaalalahanan ko kayo sa nilagdaan ninyong contingency clause, simula ng abogado. Kapag nag-file kayo ng annulment bago matapos sa 1 taon, hindi lang ang merger ang mapuputol. Ang kumpanya nyo ay magkakaroon ng malaking utang dahil sa breach of contract. At si Mr. Montgomery ay may karapatan na bawiin lahat ng puhunan niya. Nakahantong sa inyong pagkalugi? Wala akong pakialam sa kumpanya, sigaw ni Lander. Paano mga empleyado mo, Lander? Singit ni Ria, nakakapasok lang din sa silid. Wala nang kanyang mapang-uyam na mukha. Ngayon, bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. And more than that, my dad, he had another stroke this morning pagkatapos niyang marinig ang balita tungkol sa gulo sa lobby. He is in the ICU. Napaupo si Lander. Tila ba bawat galaw niya ay may kapalit na buhay o kabuhayan ng iba. 1 taon lang, Lander. Mahinang sabi ni Ria. Kapag umalis ka ngayon, papatayin mong tatay ko at sisirain mong buhay ng mga taong nagtatrabaho sa'yo. Just stay a bit longer. Tutulungan kitang kausapin si Clara kapag maayos ng lahat. Napasa po si Lander sa kanyang mukha. Pakiramdam niya isa siyang bilanggo sa sarili niyang pangarap. Ang pangalang gusto niyang ibigay kay Clara ay lalong nagiging marumi sa bawat araw na lumilipas. Hindi matanggap ni Ria na siya ang nagiging dahilan ng pagkasira ng relasyon ni Lander, lalo na nga at nakikita niya ang paghihirap ng binata gabi-gabi. Lingid sa kaalaman ni Lander, hinanap ni Ria ang kinaroonan ni Clara. Natagpuan niya ang dalaga sa isang maliit na art gallery kung saan ito nagtatrabaho. Hindi mo kailangan tumakbo. Bungad ni Ria na makita ang balisang mukha ni Clara. Nandito ako para magpaliwanag. Ano pang dapat ipaliwanag? Kasal kayo, marinaw yon, sagot ni Clara. Pilit pinapatatag ang boses. Umupo si Ria at tinanggal ang kanyang sunglasses. Kasal kami sa papel, oo, pero hindi kami mag-asawa.
Si Lander ginawa niya yon para iligtas ang kumpanya niya at dahil sa tatay ko. Isang aksidente ang lahat, Clara. Lasing ako at siya naman nagmamadaling makuhang permanidad para sa inyong dalawa. Para sa kasal niya para sa'yo. Natigilan si Clara. Anong kasal? May sorpresang kasal siyang inihahanda. Lahat ng pagtitiis niya rito sa peking pagsasama namin para lang magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Mahal ka niya, Clara, higit pa sa iniisip mo. Umiiyak si Clara pero hindi tuluhan ng tuwa kundi ng sakit. Pero bakit kailangan magsinungaling? Ang pag-ibig na binuo sa lihim ay hindi pag-ibig na gusto ko. Bago pa makasagot si Ria, tumunog ang kumpas ng mga notification sa kanilang mga phone. Ang balitang pilit nilang tinatago ay naging headline na sa lahat ng portal. Business tycoon son-in-law exposed as a fraud? Ito ang headline na bumulaga kay Lander habang nasa loob siya ng ICU ng ospital. May naglabas ng kopya ng cohabitation contract nila ni Ria. Ang masama pa, may mga lumabas na litrato ni Lander at Clara na magkasama bagong kasal na nagmukhang pinagtataksilan ni Lander ang anak ng bilyonaryo. Nagkagulo ang mga stockholders. Ang merger na inaasahan ni Lander biglang nasa panganib na kanselahin. Sa labas ng ospital, dinumog ng media ang lobby. Lander, kailangan mong lumabas at magpahayag, sabi ng kanyang assistant sa telepono. Sinisira ka nila. Sinasabi nilang ginamit mo lang si Miss Ria para sa pera. Lumabas si Lander hindi para sa media kundi para hanapin si Clara. Pero huli na. Pagdating niya sa apartment ni Clara, wala na ang mga gamit nito. Tanging sulat na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Isang sobrang may tatak ng jeweler na kumuha niya para sa kanilang singsing. Binuksan niya ang sobre. Naroon ang disenyo ng singsing na pinangarap niya para kay Clara pero may sulat sa likod. Ang pangalang gusto mong ibigay sa akin, masyado nang mabigat dalhin. Ayusin mong buhay mo, Lander. Hindi mo na kailangan pang iligtas ang mundo para sa akin. Sa gitna ng kaguluhan ng flash ng mga kamera sa labas at ang pagbagsak ng kanyang kumpanya, napaluhod si Lander. Ang sorpresa na dapat ay simula ng kanilang buhay, naging metsa ng kanilang paghihiwalay. Ngayon, hindi lang ang sarili niya ang dala niya. Dala niya ang kahihiyan ng pamilya Montgomery, ang galit ng publiko, at ang pagkawasak ng kaisa-isang babaeng minahal niya. Sa labas ng ospital, ang kumpol ng mga reporter parang mga buwayang naghihintay ng biktima. Alam ni Lander na kung mananatili siyang tago, lalong madudumihan ang pangalan ni Clara at ang reputasyon ng kumpanya. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang nagusot na korbata at lumabas. Ang mga flash ng kamera nakakasilaw pero diretsyong naglakad si Lander sa harap ng mikropono. Hindi ako naririto para magsalita tungkol sa business merger. Panimula niya, ang boses ay kalmado pero bakas ang determinasyon. Narito ako para sabihin ng katotohanan. Ang kasal namin ni Ria Montgomery ay isang legal na pagkakamali at isang kasunduang ginawa ko para iligtas ang kabuhayan ng aking mga empleyado. Walang kinalaman ang babaeng minamahal ko na si Clara sa gulong ito. Siya ang biktima rito, hindi ang salarin. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, nakita niya si Ria sa gilid, tumatango sa kanya. Ito na ang huling pagkakataon na magsasama sila sa isang lahi. Inaamin ko ang lahat ng pagkukulang ko. Handa akong bumaba sa pwesto bilang CEO at harapin ang anumang legal na pananagutan. Huwag lang madama yung mga taong inosente. Pagkatapos ng press conference, gumaan ang pakiramdam ni Lander na wala ang kanyang posisyon, ang kanyang pera at ang kanyang dangal sa mata ng publiko. Pero sa wakas naramdaman niyang muli siyang naging tapat. Lumipas ang ilang buwan, ang merger ay natuloy pero sa ilalim ng bagong pamunuan. Si Mr. Montgomery ay dahan-dahang bumubuti ang lagay at sa tulong ng mga abogado, naasikaso ang pagpapawalang bisa sa kasal ni Lander at Ria sa ilalim ng fraudulent circumstances. Ngunit si Lander ay wala na sa lungsod. Binenta niya ang kanyang mamahaling sasakyan at ang kondong pinaghirapan niya. Ginamit niyang natitirang pera para bayaran ng mga utang ng kanyang kumpanya at matiyak na may trabaho pa rin ang kanyang mga tauhan. Saan ka pupunta?
Tanong ni Ria na magkita sila sa huling pagkakataon sa tapat ng opisina. Sa lugar kung saan hindi pangalan ko ang mahalaga, sagot ni Lander. Nagtungo siya sa probinsya kung saan lumaki si Clara. Hindi siya agad nagpakita. Sa loob ng ilang linggo, nanatili siya sa isang maliit na bahay bakasyunan. Nagtatrabaho bilang isang simpleng tagaayos ng mga gamit sa isang local shop. Gusto niyang patunayan sa sarili niya at kay Clara na ang lalaking nagmahal dito ay hindi ang CEO o ang son-in-law ng isang bilyonaryo, kundi ang Lander na handang magsimula sa wala. Isang hapon nakita niya si Clara sa palengke. Mukhang payapa na ito, may dalang basket ng mga prutas. Gusto niyang tumakbo at yakapin ang dalaga, pero pinigil niya ang sarili. Ang pag-ibig natutunan niya ay hindi lamang tungkol sa pag-angkin, minsan ito'y tungkol sa paghihintay hanggang sa maging karapat-dapat ka nang muling tawagin ang pangalan nila. Isang hapon, sa tabing dagat ng probinsya, habang ang langit nagkukulay kahel at lila, naglalakad si Clara sa dalampasigan. Malayo na siya sa ingay ng Maynila, pero ang alaala ni Lander ay tila alon na laging bumabalik sa kanyang isipan. Huminto siya na makita ang isang pamilyar na bulto ng lalaki, nakatayo malapit sa isang maliit na bangka. Hindi to nakasuot ng mamahaling suit, nakaputing t-shirt lamang to at kupas na maong. Bakas ang pagod sa mga kamay pero may kapayapaan ang mga mata. Lander? Bulong ni Clara. Lumingon si Lander, hindi siya lumapit kaagad. Pinanatili niya ang distansya bilang tanda ng respeto sa puwang na hinihingi ng dalaga. Hindi lamang ako ang CEO na nakilala mo, Clara. Wala na akong kumpanya, wala na akong yaman, ako na lang to. Si Lander na nangakong mamahalin ka sa abot na makakaya ko. Lumapit si Clara. Ang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Bakit ka nandito? Nilabas ni Lander isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi tong singsing galing sa isang sikat na jeweler. Ito ay isang simpleng gintong banda. Binili niya mula sa sarili niyang sipag sa pagtatrabaho niya sa talyer. Nandito ako dahil gusto kong bawiin ang pangalan na kinuha ko sa'yo noon. Sa pagkakataong to, wala nang sekreto. Wala nang Montgomery, wala nang kontrata. Gusto kong itanong uli, Clara, tatanggapin mo ba ang pangalan ko? Hindi bilang asawa ng isang bilyonaryo, kundi bilang asawa ng isang lalaking handang magsimula muli kasama ka? Napahagulhol si Clara at tumakbo patungo kay Lander. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng binata. Isang yakap na amoy dagat, amoy pagtatrabaho at higit sa lahat, amoy katotohanan. Oo, Lander, kahit kailan, hindi naman yung yaman o yung titulong hinahanap ko. Ikaw lang sapat na? Sagot ni Clara sa gitna ng kanyang mga luha. Sinuot ni Lander ang singsing sa daliri ni Clara habang lumulubog ang araw. Ang 10,000 salita ng kanilang kwento ay puno ng sakit, pagkakamali at sakripisyo, pero sa huli, ang pinakamahalagang salita ay ang kanilang oo sa isa't isa. Ang sorpresang kasal na naudlot noon ay naging isang mas matamis na simula sa isang maliit na simbahan sa tabi ng dagat, kung saan ang tanging saksi ay ang kanilang wagas na pag-ibig.